Nagsimula ang kabanata 2 buwan bago ang paglalayag ng Black Whale. Habang sinusuri ni Furycov ang kanyang Nen ability, bigla niyang nakita ang warning sign na nagsasabing siya ay naatake ng isang sumpa. Dahil sa kanyang kakayahang Full Metal Alchemist Combo Master, agad niyang napagtanto na hindi ito ordinaryong Nen attack, kundi isang napakakomplikadong curse na sabay na tumama sa kanya at sa isa pang tao. Matapos balikan ng mga nangyari noong araw na iyon, napagtanto niyang nagsimula lamang ang sumpa matapos ang Seed Urn Ceremony, kaya naisip niyang maaaring may kinalaman ito sa Succession War. Ngunit matapos pag-isipan ng lahat ng posibilidad, iisa lamang ang kanyang pinaghinalaan, si Beyond Netero. Hindi nag-aksaya ng oras si Furycov at agad niyang tinawagan si Beyond. Laking gulat niya nang direktang inamin ni Beyond na siya nga ang naglagay ng sumpa kay Furycov. Ipiniliwanag ni Beyond na isinumpa niya ito noong sanggol pa lamang si Furycov at ang curse ay hindi kikilos hanggat hindi siya namamatay. Sa oras daw ng kamatayan ni Furycov, ang curse ay magiging post-mortem nen na otomatikong papatay sa isang partikular na prinsipe. Ayon kay Beyond, makikinabang dito si Prince Benjamin dahil bukod sa mawawala ang isang karibal na prinsipe, mamanahin pa ni Benjamin ang Nen ability ni Furycov na nadiscover ni Beyond kung ano. Gayunpaman, hindi sinabi ni Beyond kung sino ang target ng sumpa. Sa halip, hinamon pa niya si Furycov na gamitin ang sariling kakayahan nito upang alamin ang katotohanan. Hindi lubos na naniwala si Furycov sa lahat ng sinabi ni Beyond. Sa kanyang pagsusuri, naisip niyang posibleng nagsasabi ng totoo si Beyond sa ilang bahagi, ngunit sadyang may itinatago itong mahalagang detalye, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang Nen ability upang pag-aralan ang cursed at gumawa ng panlunas. Dito niya nadiskubre ang nakakatakot na katotohanan. Aabuti ng isang buong taon upang maintindihan ang mekanismo ng cursed at halos 2 taon pa upang makagawa ng antidote. Ibig sabihin, halos imposibleng maagapan ito bago pa maging huli ang lahat. Napagtanto rin niyang sadyang idinisenyo ni Beyond ang curse upang maging napakahirap tanggalin, kahit para sa mga Nen exorcist. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, bahagyang nadulas si Beyond at inaming ang target ng curse ay isang Nen user, kaya lalo pang naghinala si Furycov na maaaring isa ito sa mga prinsipe na may Guardian Spirit Beast. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Beyond na ibunyag ang tunay na target at iginiit na lamang na gamitin ni Furycov ang kanyang kakayahan para pagsilbihan ng mabuti si Prince Benjamin. Bumalik ang kabanata sa kasulukuyan. Ipinakita ang mga nagaganap sa silid nila Kurapika sa Black Whale bago ideklara ang martial law. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa barko, naghanda silang magpadala ng isang encrypted letter sa kapatid ng Reyna gamit ang serbisyo ng Yuzuriha. Layunin nilang makipag-ugnayan sa labas ng barko nang hindi nahahalata ng militar. Ang plano ay magpadala ng sulat sa kapatid ni Reyna Uwito at sa ating mga bida na sa Lagon at Kiluwap para pagtagpuin ang mga ito sa isang lihim na lugar. Dito gagawa ng paraan si Lagon at Kiluwa na alisin ang sumpa na meron si Wobble. Gumamit sila ng lumang Yamato language bilang code upang maitago ang tunay na mensahe. Ngunit pinagdebatihan nila Kurapika kung ligtas bang ipagsapalaran ng liham. Ipinaliwanag ni Kurapika ang maaaring mangyari. Posibleng masuri ng militar ang sulat, mabigo itong makarating sa destinasyon o mas malala, matuklasan ng hukbo ang kanilang plano at malaman ang tunay na kinaroroonan ni Prinsesa Wobble. Sa huli, nakipagsapalaran sila Kurapika at pinadala ang sulat sa isang kartero na nagpoproseso ng mga mensahe patungo sa ligtas na mundo. Matapos ito, isang emergency broadcast ang umalingaw sa buong Black Whale na nagsasabing ipinapatupad na ang special martial law. Agad na kumilos ang hukbo ni Prince Benjamin. Inutusan ang lahat ng prinsipe na lumipat sa Room 1001 kung saan personal silang kakausapan ni Benjamin. Sinabi ng militar na may bantang nagpaplanong pabagsakin ng gobyerno gamit ang Succession War bilang dahilan, kaya kinakailangan ang agarang military intervention. Ipinasilip ng kabanata ang reaksyon ng mga prinsipe at ang nagaganap sa silid matapos ang announcement. Nainis ang ikalawang prinsesa na si Camilla sa announcement at inutusang patigilin ng ingay dahil kasulukuyan siyang nagpapamasahe. Sa silid naman ng ikatlong prinsipe, nagulat ang sundalo na si Koventoba dahil sa kanyang nadiskubre. Hindi ipinakita kung ano ito, pero nasabi na lamang ng sundalo na maaaring resulta ito ng barya ng Guardian Spirit Beast ng ikatlong prinsipe. Sa silid naman ng ikaapat, patuloy pa ding nagsasanay si Chernich ng Nen habang binabantayan ni Salkov. Mukhang walang pakialam ang prinsipe sa martial law, kaya nasabi ni Salkov na parang gusto na lamang siguro ni Chernich na mamatay.
Sunod na ipinakita ang silid ng ikalimang prinsesa na si Tobepa. Medyo nagkakainitan ang sundalo na si Rihan at ang mga tauhan ng prinsesa. Kabaliktaran ito na nangyayari sa paborito kong prinsesa na si Tyson. Mukhang masayang-masaya ito na naglalakad patungo sa room 1001 na para bang hindi niya alam na mamaya ay bubutasin na ni Benjamin ang bunbunan niya. Samantala, nataranta ang mga gwardya ng ikapitong prinsipe dahil nawawala si Lazarus pati na din ang isa sa mga gwardya nitong si Rice. Hindi nila alam ang gagawin. Pero sa ngayon, naitali nila ang sundalong si Kanjidol na maaaring naging posible dahil natalo ni Ridge ang sundalo sa labanan ng Nen. Hindi ipinakita ang ikalabing isang prinsesa na si Fugetsu mga idol, pero ang kanyang ina na si Seiko ay inutusan ng mga sundalong manatili sa loob ng silid. Maliban sa kanya, nasa silid din ang ikalabing tatlong prinsipe na si Mariam kasama ang mga gwardya nito, kabilang ang magaling na Nen user na si Biscuit. Napagtanto ng babae na may kakaiba sa sundalo ni Benjamin. Hindi pa sigurado si Biscuit kung ano ito dahil hindi pa nila natatanggap ang announcement, pero nahulaan niya na maaaring magaganap na ang martial law kaya inihanda niya ang kanyang sarili para lumaban dahil hindi sila lalabas sa espesyal na silid na nilikha ng Guardian Spirit Beast ni Mariam. Sa huling pahina ng kabanata, ipinakita muli ang Room 1014 kung nasaan si Reina Obito at Kurapika. Pagkatapos, idineklara ang special martial law. Ipinaalam ng sundalong si Bobby Maina na inaaresto nila si Queen Obito dahil sa umano'y pagtatago nito sa tunay na Prince Wobble. Pinayagan si Obito na manatili sa kanyang silid, ngunit bawal siyang lumabas. Samantala, ang Peking Wobble ay hindi mo napaparusahan dahil sa bata pa ito. Napagtanto ni Kurapika na ginagamit ng militar ang martial law upang hanapin ang tunay na Prince Wobble. Ngunit para sa kanya, hindi lamang ito ang dahilan. May mas malaki at mas mahalagang pangyayaring nagaganap na siyang tunay na nagtulak sa biglaang pagdeklara ng martial law. Makakahinga tayo ng maluwag mga idol dahil mukhang gumagana ang plano nila Kurapika. Nakapagpadala sila ng sulat kay Gon at Killua. Nananatili sila sa room 1014 at ligtas pa si Prince Wobble. Pero di pa natin alam kung hanggang kailan pa ito. Dahil nananatili pa ding banta si Benjamin at ang kanyang mga sundalo, pati na din ang sumpa ni Beyond. Kung magagawa ba nila Kurapika na masolusyonan ng lahat ng problemang ito, ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata.